Nag-file ng candidacy sa pagkapangulo, nag-back out at kinalaunan ay pinalitan ni President-elect Rodrigo Duterte. Siya, si VACC Chairman Martin Dino. Halika't samahan niyo kung alamin ang kanyang tunay na buhay at tunay na kwento. Hi, Chairman! Hi. Hello po. Hi. Okay lang po ba? Tingnan natin yung bahay niyo po. Let's go! Hi, Chairman Martin Dino. Welcome to Real Talk. Hi, hello. Kumusta na? Chairman, fresh from Davao. Kamusta po yung trip niyo sa Davao? Okay naman. Nagkita kami ni Presidente. Tapos napag-usapan kasi namin doon yung mga inutos sa amin, no? Alright, Chairman Martin, we want to know you even more. So let's start with your childhood years. How is it like growing up? Ako, halos lumaki ko sa lola ko. Malaro ako noon. Tapos sa school naman, average, no? Tapos kaya lang talagang during the time, yung articulate na ako sa mga issue kasi ang tatay ko, siya one of the leader dito sa Barangay San Antonio. Bali, 6 kami magkakapatid. Ito yung sumunod sa akin, si Susan. Bago siya pumasok sa public service, una niyang pinangarap ang maging isang seaman. Pero talaga gusto ko noon maging parang seaman o navy na para maikot ko yung buong mundo. Tapos dumating yung time na may opportunity na ako para makapunta ng States. Ngayon, ang nangyari doon ang father ko nagkaroon ng sakit. Tapos nakiusap sa akin na kung pwede daw, itulungan ko yung mga mahihirap dito, most especially yung squatter, na i-demolish. So, ang ganda ng trabaho ko sa Moranto Stadium noon araw, during the time of Mayor Matay. Ako yung overall sport coordinator under Sio Matay, no? Pagkatapos, talagang nag-resign ako. Tapos tumakbo akong barangay captain para i-continue ko yung kanyang legacy. We also know na kayo rin po ang chairman ng VACC Volunteers Against Crime and Corruption. Tell us more about this. Actually, ang nangyari dyan, during the time ng Echegaray case, ayun yung first lethal injection. Lethal injection, yes. Na tinulungan natin yung victim ng rape. At ito naging controversial for almost 1 year. Tapos during the time pati ng execution, talagang ang laki ng nangyari na dito na kung saan natuto ang mga Pilipino na igalang ang kababaihan. Kasi nung nagkaroon ng lethal injection, natakot sila. Nagkaroon ng chilling effect. Na pagka may dumaang babae, pagka lang sinipulan mo, binastos mo, sasabihin agad sa'yo, gusto mo maitsagaray? Ibig sabihin yun, gusto mo mabitay? Tulad ni President-elect Rodrigo Duterte, simple lang ang pamumuhay ni VACC Chairman Martin Dino. Ako siguro magaganda ding pwesto yung napunta sa akin at saka pero nandito pa rin kami. Talagang sa amin talaga na pera lang yan, mawawala yan. Pero yung karangalan mo at saka yan ang mahirap na mawala at saka yan, pinaghihirapan yan. Hindi po ganun kadali maging chairman ng VACC. Ano pong nagtulak sa inyo para pasukin ito? Actually dito, ayoko namang i-blame ang sarili ko, no? Ang mother ko nagkaroon ng nervous breakdown. Dahil sa dami ng inabot ko na pananakot, na death threat, no? Pero ganun din, ang tapang ng nanay ko, sabi niya, huwag kang bibitaw. Ipagpatuloy mo yung inimpisa ng tatay mo. At Diyos ang kakampi mo dito. So, ito, dito pa rin ako ngayon. At hanggang ngayon, ako pa rin ang chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption. Nagpapile pa rin kami ng mga complaint against governor, mayor, even the President of the Philippines. Ito yung record ng VACC. Even the Chief of Police ng our Chief PNP. Ganito ka-dedicated ng VACC. Wala pong isang President-elect Rodrigo Duterte kung walang Martin Dino. Kilalang-kilala po kayo. Nag-file rin po kayo ng candidacy sa pagkapangulo. Tapos nag-back out rin po kayo at nag-take over si President-elect Rodrigo Duterte. Is this planned, sir? Meron kasing 5 yan na
in the event na hindi tatakbo si President Duterte, kailangan may mag-continue ng laban ng PDP laban. So, totoo lang, hindi kami nag-usap. Wala kaming pinag-usapan. What made you decide to back out? Kasi siyempre, nakita mo naman na, na overwhelming ang suporta sa kanya ng mamamayan. At saka, meron ka siyempre tinatawag na strategy and tactics sa amin sa PDP laban. At siyempre, yung capability to win. How do you manage your time with your family? Swimming. Swimming? Outing, ganyan. Tapos sa Quezon City Circle, pag Saturday, Sunday, pag may time, kahit nakatakot-takot ang death threat sa akin, cool. Talaga? No, basta sa ngayon, pagka may time talaga, I spend time para sa kanila. Before we end, baka meron po kayo mga panawagan sa mga Pilipino. Sana po, kamukha ng binigay ng almost 16 million Pilipino, bigyan naman po natin ng chance ang ating presidente. Bigyan naman ng chance si Rudy Duterte. Ang hiningi niya lang naman sa atin, 3 to 6 months. Tinignan natin kung may changes na mangyayari. At ngayon, kung naman nakikita niyo yung kanyang character o yung kanyang tunay na pagkatao, ang sa atin, yan ang totoo eh. Kung meron kasi nungalingan dun sa sinasabi niya, siguro mag-react tayo. Pero kung totoo naman na may ganyan, siguro it's high time na baguhin natin. Bago tayo magsalita sa kanya, manalamin muna tayo at tignan natin sa ating sarili, may katotohanan ba ang sinasabi ni Presidente Rudy Duterte? At siguro naman, kaya nga ako sabi ko, ito yung para sa akin. Hindi ko binoto si Rudy Duterte. Ako ho ay may pagka-selfish. Bakit? Gusto ko pong maproteksyonan ang aking pamilya. Kaya po ako halos magpakamatay sa kampanya kay Rudy Duterte dahil ito po ay parang bumibili ako ng security plan for my family, para sa aking mga anak, para sa aking mga apo. Gusto kong magkaroon ng experience ang buong Pilipinas kung ano ang eksperyensya sa Davao. Ako, si Martin Dino, isang ama, isang lolo. Ako ang chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption at isang tao na nagnanais ng tunay na pagbabago. Tunay na tao at yan ang aking tunay na kwento.